Hi guys. Hi guys. Hi. Hi. Once again, welcome to my vlog. Max, di ba? Yeah, bumili ako ng ano. Bumili ako ng foldable chair. Definitely magagamit ko siya pag vlog. Especially yung may mga things, may mga times na magdi-discuss ako ng mga stuff. So, yeah. Um, parang unboxing, di ba? Unboxing stage na tayo. So, yeah, it's around 250 or around 300, so let's say 300 something for uh, for the entire thing kasama na yung delivery since usually may 70 uh, sa ano ko kasi sa address ko kasi sa location ko 70 something halos yung delivery. So ito siya, medyo matibay naman. uh, yeah, right now wala uling mga outline akong pinaplano. Mostly ano lang, um, parang this is more of a day in the life. A day in the life. So, I got something, Max Mango. Ano to hindi to paid promotion mahilig lang ako sa Max Mango, sa mga milk tea. Well, actually, meron lang akong paborito na something. Tatabi natin to para hindi tayo nagtatapon ng basura sa dagat eh. Yun, dadali natin sa bahay, sa basurahan. Tapos yun, as I was saying, um, hindi talaga yung brand yung habol ko when it comes to drinks, when it comes to cold drinks. It's more of yung let's say with Max Mango, gusto ko lang talaga sa kanila yung mango cheesecake. Tapos meron naman like sorry, nahulog yung phone. Like sa chat time, meron naman akong gusto na yung isang ano lang din, isang klase lang din. I'll try to remember kung ano yun. Yun, hazelnut, choco hazelnut, um, choco hazelnut cheesecake. So basically yun yung pinakamahal na item dun eh. Nasa 200 plus ata. Ganun, pag large. Yun. Tapos specifically pudding yung nakalagay, hindi kahit ano siya, kahit milk tea siya, pudding yung pinapalagay ko kasi mas na-appreciate ko yung pudding kaysa sa pearl. Yan. Yan. So again, as I mentioned before, this is more of a day in the life. So, eto, yung nasa beach ako, yung uupo lang sa beach. Tapos magsisip lang ng milk tea. Kasi yung favorite ko na flavor, tapos or ito Max Mango. Kasi yung mga favorite na item ko dun sa isang, let's say, shop man yun, milk tea shop man yun, or frappe man yan. Basically, kung ano yung gustong-gusto ko doon. Yan, tapos dadalhin ko sa beach. Tapos sa beach ko i-consume. So basically, imagine you're drinking your favorite beverage on your favorite spot. Ganun. Which for me is
sa akin is beach. So, this is basically heaven to me already. Sorry guys against the light eh. Pag kasi binago ko yung angle, mawawala yung theme nung video, which is the purpose of the video is to let you guys join in sa pagmo-moment ko or dito sa sa chillax, sa chill mode ko. And actually quite a lot. I mean, I'm quite a lot here. So, kahit sa ibang mga sa mga ibang spot dito, yung mga beaches dito, kasi marami naman beach to, kasi island nga to, napapaligiran siya ng water. And, yun. If na-mention ko before na parang yung, if you guys could remember, one time na-mention ko na parang semi-retired na rin yung status ko. Kasi yun nga, nag-work ako online, remotely, tapos ilang oras yung work, yung production, kasi mayroong time pa rin, syempre iisipin mo pa rin yung work, so, or magbe-brainstorm ka na idea ng mga strategy. So, yun yung add-on na maliit. Pero yung production talaga, yung sa harap ka ng computer, konti lang talaga. May mga araw na 1 hour lang. May mga araw na may mga araw na 2 hours, 4 hours. May mga araw din na syempre, hindi naman mawawala yung 8 hours. Pero basically, medyo maluwag. And then yun, sobrang enjoy. Kasi yun, after nun, kapag maluwag yung schedule, syempre, pwede mag-hang out sa beach. Usually, pag stress na stress, yun, therapy ko rin. Pupunta sa beach, tapos magmumuni-muni lang. Sipping my favorite, milk tea or coffee-based na drink or mga prep, macchiato. Yun, mga ganun. But bottom line is, yun, pwede nyo piliin yung life na gusto nyo eh. I know na sanay tayo I mean, tinuruan yung generation, especially yung generation namin, tinuruan na mag-aral na mabuti, tapos magkaroon ng work. Pagbutihin sa work para guminawa yung buhay, yung gano'n. Pero yun, it's still something na nag-work, effective naman sa ibang tao, pero hindi sa lahat ng tao. And yeah, especially right now, as I said before, nag-iiba na yung dynamics ng mundo eh. Nag-iiba na yung dynamics ng employment. So marami ng opportunities na iba. And right now yung moment in time, moment in history, I mean, for the people na buhay pa ngayon, for you guys to actually, for us to actually be able to choose or select kung paano natin i-enjoy yung life natin. Before I started remote work, never nagbi-business ako ng LPG.
Gano'n din, parang, nag siyempre may mga deliveries all throughout the day. Minsan hanggang simula madaling araw, tapos minsan, late night na rin, may mga 9, 10 gano'n, may tatawag pa, "Uy, naubusan kami, may niluluto pa." May especially mga ano, mga kainan. Meron pang last na customer na umorder, tapos ganito, kailangan kailangan urgent. So, yung mga gano'n. Um, pero in between that, ano lang naman yun, para mga less than 12 within the day. So, manageable pa rin. Isipin mo, 12 times ka lang magdi-deliver. Yun. Pero, during that time, medyo ano rin eh. Maraming kasi nuances yun. So, marami rin mga ginagawa. Siyempre, mag-inventory, mag, uh, mag-aayos ng location. Kailangan laging i-make sure mo na maayos yung location, na walang mga leaks. So, every galaw, kailangan mong, kasi syempre natatabunan yung iba LPG eh. So, pag inopen mo lang, I mean, pag nabawasan lang, saka mo lang ma-access pa yung iba. So, mo lang ma-check din kung medyo okay ba, or kung meron bang mga issue, or kapag umaamoy, syempre. So maraming nuances na in between. Parang hindi lang siya yung tipo mag-deliver ka ng 5 minutes tapos yun na. One delivery would usually take about let's say half an hour para maayos mo yung mga kailangang ayusin na nagma-matter. Little things, little details. Usually kapag medyo pangit din yung sa customer, let's say yung ano nila, yung yung setup nila, yung regulator, kailangan mong um, ayusin. Minsan may mga gamit na para pagkakalag, pagtatanggal, at saka pagkakabit, para makabit mo ng maayos. Minsan, hiwit-hiwit, maraming minsan may mga existing na problema na medyo fire hazard na. So, kailangan mo silang i-advise. So, on the average, it would take mga 30 minutes to properly set up the whole thing. Hindi lang siya basta deliver na 5 minutes, ganun. So, pero nonetheless, ano pa rin, manageable pa rin. Let's say maka 12, yung kalakasan, mga ganun, mga 12 in a day. Meron naman pag may mga special occasions, syempre umabot ng 20 plus 30, ganun. Pero yung malakas na araw talaga, yung walang special, normal na araw, walang special occasion. I mean, walang special occasion. Siguro mga ganun, mga 10, 12. Pero right now medyo ano na, hindi na ganun kalakas yung business na yun. So, nag-focus na ako sa remote work kasi mas madali yung remote work, syempre. Kaya pa sabihin natin maka 10 pa rin ako isang araw. Ang laki na, yun nga, sinasabi ko is, let's say 30 minutes yung allocation doon for isang delivery. So, that means on the average, just to keep everything neat and tidy, aabutan ako ng mga 5 hours ng production for a certain amount na kikitain doon na profit. Siyempre, profit yung bilangan doon kasi may inventory pa eh. Ibabawas mo pa yung puhunan sa benta, which is matitira na lang, hindi na ganun kalaki for 5 hours. In comparison with 5 hours na production sa work from home, yun nga, kaya ko nang magkaroon ng doble nung I mean in 1 hour, in 2 hour na production sa work from home, kaya ko na makuha yung doble ng 5 hours sa LPG. So sobrang laking benefit, and also sobrang laking advantage, sobrang laki ng difference kapag may work from home talaga. Ubusin ko muna ito kasi nalulusaw.
And yun, kahit in the future, um, salita kasi ng salita habang uminom, di ba? Anyway, kahit in the future, um, pwede ako pumunta sa ganun. Pero halos everyday naman pumupunta na ako kasi sa beach kasi nga, for the sake of vlogging. Para let's say, mag-iba na yung sitwasyon, mas maging busy na, hindi ako nakapag-vlog dito. I think pupunta pa rin ako for the sake of yung usual na ginagawa ko, para lang for comfort lang din. For to experience, to experience serenity. Um, hello. May mga tao. Ayun. May mga taong dumaan eh. Hindi pa talaga ako, hindi pa talaga ako sanay na na parang may vlogger status na kakaway. Pakakawayin yung mga tao sa camera. Yung ganun. Anyway. Ayun, nagstay sa isang corner. Yun is isang skill na tinatry ko pa rin tinatry ko pa rin i-develop sa akin. And yun. Nonetheless, darating tayo sa stage na medyo sanay na rin ako. Or, I mean, get through it, progress through it with time din. But anyway, yun. Going back sa yung sinasabi ko kanina, in the future, definitely, go-to na na scenario kapag kailangan ko magbawas ng stress talaga or i-balance yung headspace ko kapag medyo may mga stressful na stuff or kailangan ko mag-brainstorm ng medyo kailangan ko i-refresh yung perspective ko, yung mga ganun. Basta pupunta pa rin ako dito kasi yung usual na ginagawa ko for such a long time na rin. And baka hindi ko ma-video na. Kasi more on mga mas kailangan kong maging private for the sake ng kailangan kong ng output na kailangan kong makuha. So I think medyo magiging magiging it might not be visible sa mga sumusubaybay everyday. Pero nonetheless, pupunta pa rin ako dito. Pumupunta pa rin ako dito. Even if hindi ko mapakita. Even if siguro hindi yun yung topic ng day or hindi yun yung theme ng day. Pero even if hindi naka-video, pupunta pa rin ako dito. Kasi yun talaga, kahit wala namang may alam na pumupunta ako sa beach every day. Or every week, almost every week. Ano pa rin, syempre pumupunta pa rin ako, kailangan ko pa rin. So, usual go-to ko pa rin. So, basically, ganun. Hindi niyo nga lang makikita. So, yan. Pero the purpose na
pinapakita ko to ngayon is for you to realize guys na mayroong ganito, mayroong access ako sa ganito. And ginagawa ko talaga to even if hindi nakikita, and even if so, in the future hindi makikita ng mga nagpo-follow ng journey, ng mga sumusubaybay ng journey. It's still happening in the background, behind the scenes. This is still happening. Gusto ko talaga sa Eden yung ano. Ayun. Yeah. So, yun. Aside from that, ayun. There's so much to enjoy kapag nasa ano kayo. Hindi lang nasa island din ganito. So, pag nasa probinsya kayo, I know a lot of you guys, or a lot of Filipinos naman na let's say na mga nasa cities. Usually may mga pinanggalingan din probinsya yun. Or even if wala, di ba? Ang mga lumaki na sa Manila, alam mo, there are still a lot of open possibilities for your life if you would take advantage, and also if you're willing na i-grab talaga yung mga opportunities. Kung ano man yung setup ngayon, pwede niyo ma-achieve niyo kung may bahay kayo. Syempre pwede naman bumili ng lupa sa probinsya, pwede kumuha ng bahay, pwede kumuha ng rerentahan, kumuha ng kahit yung maliliit lang na sasakyan. Like ako, motor lang kasi hindi naman um, hindi naman convenient economically kapag naka-kotse dito. Maliliit lang yung daan, and yung maintenance nun, syempre mas malaki kaysa maintenance ng motor sa gulong pa lang. So, syempre na may wear and tear yan. Pag magpapalit ka apat, tapos mas mahal yung gulong, tapos apat pa. Sa motor, magpapalit ka. Let's say, parehong napudpud na within like a year. So, every year magpapalit ka ng apat na gulong versus magpapalit ka um, ng dalawang gulong lang na mas maliit pa, mas mura pa. So basically, yung mga ganun. Syempre sa change oil, sa lahat ng aspect, mas mahal lang maintenance ng kotse. So maraming detail, maraming small things na hindi laging mas convenient yung mas malaki. Hindi laging mas convenient, mas maganda yung nasa city, or basically yung nakagisna natin na setup ng life, yung mga tinuro sa atin na or kung ano man yung fancy sa sa mainstream. Hindi naman laging hindi naman laging yun yung best. Parang kung kayo yung tatanungin right now, if you guys could be here right now, sipping kung ano yung favorite niyo na drink, kahit pa hindi mga frappe, kahit pa sabihin natin red wine mo yun, kung gusto niyo ng red wine. Pero yun, kung gusto niyo ng red wine, tapos dala kayo ng cooler, sit sit beside, kung halimbawa wala namang beach sa probinsya nyo, definitely may mountain doon, or merong field na malawak yung expanse. So parang lang farm na malawak yung rice fields. So dala lang kayo ng chair, dala kayo ng champagne, di ba? So there's a lot of ways to enjoy life. And yung tinatry kong gawin na i-enjoy yung moment kahit sobrang DIY, kahit hindi yung tipong same thing na
same way na ini-enjoy ng mga nakikita natin sa media, there's a lot of way to enjoy life. And most of the time, you can actually win without spending too much, without really um, without really having an expensive lifestyle. Simple lang, even if kaya naman dun, even if kaya ko naman travel, hindi ko naman, I mean, sa ibang mga lugar, di ba, or mag-wine, mag-dine and wine sa mga, kung saan sa city, ganun. Pero, right now, this is heaven. I mean, kung kayo may opportunity na ganito, ipagpapalit niyo ba sa ibang bagay, syempre. So, yun. Which is, tinitake ko lang din yung opportunity na meron ako. So, in the future, syempre, as I am saying, gusto ko rin mag-expand ng business globally. So, syempre, iba na yung ano yun. Kapag medyo naging okay na yun, yung demand nun, even me, it would require me to attend conferences from time to time kahit maybe sa ibang bansa. Sa Manila, usually napunta ko ng mga conferences. So sa ibang let's say sa ibang bansa na. So um, um, may mga ano pa rin, may mga opportunity pa rin na ganun for me. And kaya namang syempre na pumili ng mukhang mas maganda, quote and quote, or mas bigger things. Pero right now, hindi naman kailangan na pag ilang digits na mas mataas yung kinikita mo, higher higher 5 digits ka or 6 digits. Hindi naman ibig sabihin na may ganun lahat na lang gagawin mo palabas yung pera, di ba? Ano pa rin, marami pa rin ways to DIY, to be really smart about it. So yan. Yan. So let's just enjoy the scene. I don't want to talk further. Maya siguro after mga 2 minutes, cut ko na rin yung video, and I'll just enjoy the scenery longer. And yeah, you guys, within the next few minutes, enjoy the scenery as well. Bye. So thank you for hanging out with me, even though medyo against the light. Against the light yung setup ngayon. I hope makita nyo yung possibilities para sa life nyo. Hindi naman sa pinapangunahan ko kayo, pero yun, I just want to open up your a wider perspective, a wider view for you guys. And also, I'm hoping na samahan niyo ako sa journey ko as I go through every day of this year. So 365 days na mag-vlog ako, mag-upload ako ng vlog every day. So yeah, it's just a very early stage, pang 10 pa lang na vlog ko. So make sure to stay tuned. We still got 300 plus vlogs to go, and I'm definitely gonna be doing that. I'm definitely gonna be pursuing and learning from that. I hope you will learn too from all the things na matututunan ko. And also, yung mga usual lang ng mga sinasabi ko. And also, I hope din na ma-inspire kayo somehow with the little things na na-enjoy ko on a day-to-day basis. Yung mga ini-improve natin. So, yun. Again, in learning. But, nonetheless, guys, kung ano man yung mga topic na gusto nyo i-discuss or mga gusto nyo matakal ko in the future, please do comment down below. And thank you sa lahat ng sumusuporta pa rin. Yun. Thank you. And I'll just be enjoying the scenery right now. Bye, guys.
Ah.